Sara, binabalik niya kung ano yung mga nangyari. Sinabi niya rin dito na yung pagpapadala ni Boying Rimulya ng yung pagpapadala ni Boying Rimulya ng mga testigong bago diyan sa ICC just shows na may pera naman talaga ang gobyerno para magpadala ng mga tao, alagaan ng mga tao para lang i-persecute si Pangulong Duterte, pero wala silang plano para sa mga OFW sa Israel tsaka sa Iran, hindi ba? Oo, napakaganda ng mga ano pa sasabihin pa ni VP Sara dito, pero putulin na natin yan. O gusto niyo pa ituloy? Sige, tuloy pa natin yung mga sasabihin pa ni VP Sara. Ang sinagod, ang komisyon at nabukas ng pagkakamali sa mga ginawa, ay lumipat na sila doon sa impeachment puno. At nakita ninyo doon sa impeachment puno nila, nakaapat sila na articles of impeachment dahil hindi nila talaga magawang mabuo ng isang complaint na makatotohanan at meron talagang mga credible na ebidensya. So, hindi na yan siya lingid sa kaalaman ng karamihan ng ating mga kababayan. Itagin ako ano nangyari. Over a different topic. Okay lang. Ano ma'am, my question kasi is that tinanong ko kaya Atty. Castro, ano ang reaction niya sa sinabi Secretary of Justice Remulla na allegedly na-discern yung evidence kaya hindi na sila makapag-fight on sa local court sa Pilipinas and they're ceding the issue or the situation dito sa ICC. Sinabi ni Atty. Castro po na as far as discern evidence is concerned, wala pong ginawa sa PRRD because that is a criminal offense. Ano po yung reaction ninyo ma'am sa statement ni Secretary Remulla na walang daw evidence? A lot of Filipinos are thinking, if there are no evidence in the Philippines, what kind of evidence will be presented before the ICC? Gawa-gawa. Gawa-gawa talaga na yung ibang ebidensya nila, meron din tayong ebidensya na kinuha yon by force or intimidation or harassment of individuals. So, makikita din natin yun soon, very soon. Will you be attending the SONA meeting? Of course not. No SONA for me. Kasi confirm na yung ano natin, Korea natin na Filipino community. Dito sa The Hague, do you intend to visit other places? Wala po. Dito lang kami sa Hague, sa duration ng duty ko. So July, ano ba ako? Kailan ko dumating? July 5 hanggang July 23. Minamaximize namin yung grant detention unit 4 times a week. Your reaction po na gobyerno ng Pilipinas nagagastos para sa mga businesses by way of cooperating with the ICC? Well, nakakalungkot. Dahil unang-una, sinasabi nila walang ebidensya, pero meron sila ngayong witnesses. Nga pala, yung tanong nga pala kanina is yung bakit parang kumakalaban sila VP Sara sa gobyerno. Sabi niya, hindi kami kumakalaban sa gobyerno. Actually, we're on the defense mode. Depensa lang kami. Kung ano yung sinasabi nila, we're just answering. Oo. Kasi sila naman yung unang umupensa eh. Impeachment, ICC, ginawa kay Pastor Apollo Kibuloy, ginagawa sa Davao. That's all them. Ang mga Duterte, sagot lang ng sagot. Diba? Lahat lang ng issue na binabato sa kanila, sinasagot lang nila. So, nasa depensa lang sila. So, may kasalanan talaga nito, lahat ng ito, yung mga nasa gobyerno. Dahil na kaya naman nila palabayaran yung yung pagbabiyahe. Pero nakakalungkot kasi sobrang bagal ng galaw nila para sa ating mga kababayan na naiipit sa kaguluhan sa Iran at sa Israel. Kaya nakikita natin at nakikita ng taong bayan nasaan ba talaga yung priorities ng administration na ito. Apparently puro politika lang yung paninira sa politika lang yung kanilang
prioridad at hindi yung mga mamamayan. Ma'am, on a different, parang susunod ko yung question, ma'am, by the way. Sinabi po ni President Duterte, President Marcos na i-stop na daw po natin yung pamumulitika at it's now time for us to work. Siguro tumingin siya sa salamin, no? Pag sinasabi niya yung stop na ang pamumulitika kasi sila yung namumulitika. Ang ginagawa lang namin lahat ay sumasagot kami, di ba? Attorney Harry Roque, ikaw isang biktima ka din. Dahil you are known to be an ally and a very close lawyer of President Duterte. So, wala naman kami ginagawang atake. Ang sa amin lahat ay sagot at depensa. So, silang tumigil at sila yung nasa administrasyon, sila yung tumigil at sila yung tumutok sa kung ano yung dapat na ibigay para sa taong bayan. Yung special affirmative defenses po sa impeachment, yung hindi pwede na-carry over at saka barred na impeachment control. How confident are you that the Senate will resolve it first before hearing the impeachment? Ayun, so napakaganda ng sinabi ni VP Sara na ang gobyerno, itigil nyo ang pumumulitika nyo. Kasi yun nga, may sinabi na naman nga si BBM na itigil na lang ang pumumulitika, ang ina niyan, na tayo daw ay dapat na magkaisa. Ulul, putang ina ninyo, kayo ang pasimuno ng politika, mga pukin ng ina nyo. Sa totoo lang, pinalibing yung tatay mo para matigil ng politika sa Pilipinas, pero putang ina, ikaw talaga dapat ang ilibing. No, pero sa palagay ko, hindi si Makoy Jun Sr. ang dapat nilibing para matigil ang politika eh. Ang dapat ilibing, ikaw talaga eh. Tingnan nyo noong umupo si Pangulong Duterte, ang gulo-gulo. Dilawan, pulahan, away ng away. Nagsawa ang taong bayan sa away ng parehas na magnanakaw na angkan ng Marcos at mga Aquino. Sabi ni Duterte, para matapos na lahat ng ito, makalimutan na ng mga Pilipino kasi hanggat nandiyan yan sa Batak. Batak talaga eh. Ito si Bongbong, Batak talaga eh. Hindi, taga-Batak yan eh, dyan sa Ilocos. Alam ko, sabi ko nga eh, match na match yung lugar kung taga saan siya eh. Tsaka kung ano siya eh. So, dyan sa Batak, nandiyan yung patay na Marcos Sr. Ang sabi ni Pangulong Duterte, hanggat nandiyan yan, sariwa sa mga isip ng bawat Pilipino na sa mga pinagkagawa niyang kumag na yan. So ilubog na natin yan para makalimutan na siya at makalimutan na yan, back to zero na tayo, magkaisa na tayo, nation building. Inilibing si Bongbong, galit na galit. Si Marcos Sr., galit na galit yung mga dilawan, pauhukay pa daw. Ngayon, si Pangulong Duterte, hindi na politika, di ba? Ginamit niya pa yung mga makakaliwa, nilagay niya sa gobyerno, pumalpak din. So nagpatuloy pa rin siya sa pagtatrabaho.